katotohanan sa araw na ito. Tunay din na ang aming lupang katawan ay naglulupaypay dahil sa mga kaabalahan sa pagdinego, sa mga trabaho, sa araw-araw namin. Ngunit salamat sa iyo, Espiritu, na siyang tumikilos sa amin, na siyang nagtutulong sa amin na ikaw ay bigyan namin ng pagpapagdalman sa araw na ito. Pagkat pag-ibig ay pagkakalo naman ng umaran. Pero ayaw sumunod sa iyo. Ngunit salamat sa iyong pagkilos. Binigyan ka namin ng pagpapahalaga dahil sa amin sa mga at ang biyayang ito ay ibigay mo pumili ng kalakasan sa pagdalman sa atin. Ang biyaya ito ay nagpapalad na bakit sa kailangan namin ang ipay-ipay sa diwang iyong Panginoon ay nakakita namin biyaya at kabansahan. Kami ng tao paksalan at ginawa ito ang nagpapalad bigyan ng pag-asa. Bigyan mo kami ng magandang ay bilang sa naibigay mo salamat sa iyong mga salita at iyong iniwan. Gamit mo ang mga alagad, mga tao, upang ibahagi ang iyong sa amin ang iyong loob. At sa pagitan nito, hawakan namin ang iyong kapangyarihan. Kung aming dalangin, salamat. Magandang at ako. Excited po ako na meron po tayong bagong serye. Sabi ko nga ay November ngayon, tandaan nyo ha, aabot siguro tayo ng ilang taon dito sa pag-aaral natin ng epistles ng First Peter. Okay? At napakaganda po ito at it's very exciting na sabi ko nga ay ah, kung kalooban ng Panginoon na siya'y dumating, ay malaman natin at ihanda natin ang ating sarili sa mga bagay na ito. Medyo ata nag-e-echo. Tayo po ay magbabasa. Ang paksa nga natin ngayon ay pasisimulan po natin ang sulat ni Pedro. Medyo konti. At dito ay pag-aaralan po natin ang unang verse, okay? Actually, marami tayong mga paksa na tatalakayin dito. Pero sa ngayon ay kikilalanin muna natin yung author na ginamit ng Diyos para maisulat ang unang epistles sa Pedro, okay? Kaya minsan pa po ay tayo ay tumayo at ating pong basahin sabay-sabay ang unang Pedro chapter 1, verse 1 and 2. Dito po muna tayo magsimula. Sabay-sabay po natin itong basahin. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Pontio, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at linisin sa magitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Pwede na po kayong, ito po ang salita ng Panginoon. Sa ating pong pag-aaral ng epistles po na ito, ay titingnan po natin yung pinaka-background. Okay? Napakaganda po ito na makita natin kung kailan ito isinulat, ano yung sitwasyon nung ito ay naisulat. Bago po tayo doon ay pupunta tayo sa background sa isang infamous o hindi napakaganda pero maldumal na infamous date sa history. Ay check nyo po yung Google nyo at makikita nyo noong July 9, 64 AD, ang nangyari po dyan ay the day that Rome burned while Nero fiddled. Yun po ang sinunog po
ang nasunog po ang Roma, okay? At yun po ay habang nasusunog daw yung Rome, ay nagbibilin pa si Nero. Totoo pa siya, nag-enjoy siya. Okay? So the great city of Rome was consumed by the holocaust of fire. Talagang nakakamatay, no? Na talagang malaking pinsala ng apoy. Kumbaga sa Australia ay tinatawag na sa ibang bansa yung wildfire. Talagang hindi maawat yung apoy. Napakalaki. Okay? At naniniwala po, okay? Kasi po yung first 3 nights, 3 days and 3 nights, talagang lumagana po yung apoy, okay? Kaya makikita po natin doon ay talagang kinonsume po ang mga bahay at yung mga bahay po ng mga tao. At naniniwala po ang mga Roman people believe that their emperor, na walang iba kundi sino? Si Nero, who was by all definition of some kind of maniac, sira na ulo ng kailang emperor noon, had himself set their city on fire. Okay? Bakit niya po sinunog? Okay? Kasi naniniwala po ang Roman people na meron po siyang lust for building. Gusto niyang magpatayo. Build siya. Meron ganyan tayong programa. Gusto niya magpatayo. Kaya na-challenge niya yung kanyang sarili, okay, para siya makapagtayo at gagawin niya, sisirain niya yung mga nag-exist. No? So, he could build again. Para rin niyang nakikita natin, no? Yung buo, sisirain niya para makapagpagawa siya. No? Yung mga ganyan, kasada, buo, sinisira. No? Ganyan. So, doon pala na nakita kay Miro, gano'n siya. Yung buo, sisirain ko yan para makapagpatayo ko ng bago. So, nakakita din po siya ng, naupo po siya doon sa Tower of Macedonia at doon ay pinanonood niya yung naglalagablab na City of Rome. Sabi nga po ng historian, ay siya nalulugod sa mga apoy at mga usok at talagang nag-enjoy po siya doon. So, ang tao, naturally, ano gagawin? Pag may sunog, papatayin nila. Okay? Pero ang tao po ay inaawat. Huwag mong papatayin yung sunog. At kapag napatay mo yung sunog, mag-create na naman ng panibagong sunog. Okay? So talagang wasak na wasak. O kaya nga ay sirang-sira ang kalooban ng mga tao doon. Hindi lang sila, kundi yung kultura nila at yung kanilang syudad. So yun po ang nangyari. Maging po yung tinatawag na Temple of Luna, okay? The Ara Maxima, the Great Altar, in Temple of Jupiter, statue, the Shrine of Vesta, lahat po ng mga religious element, okay, nung sila'y nabubuhay, lahat po yon ay nasira. Maging ang mga Diyos-Diyosa nila sa kanilang mga tahanan ay nasunog. So, yung pong pangyayaring yun ay hindi lang po economic loss, hindi lang po social loss, but it was kind of religious chaos. Okay? Nagkakagulo na po sila. And confusion to realize kasi yung kanilang Diyos-Diyosan had been unable to deal with this conflagration, yung malaking sunog na ito. Okay? Hindi sila naawat ng kailang mga Diyos-Diyosan. Okay? And were in many cases, in fact, most cases, nagiging biktima pa yung mga Diyos-Diyosan nila. Maasa sila, di ba? Kaya sila may mga Diyos-Diyosan, di ba? Ililigtas sila ng Diyos-Diyosan nila. Pero nangyari, hindi sila nailigtas ng kailang Diyos-Diyosa, kundi nasunog pa ang kailang Diyos-Diyosa. So, ang mga tao ay talagang nawala ng tahanan. Okay? At hindi lang po tahanan ang nawala sa kanila, maging ang kailang buhay ay nawala. Okay? So, hindi lang yon, maging yung tinatawag nilang mga Diyos-Diyosan ay nawalang silbi. Okay? So, yun po makita natin ang kailang damdamin, yung kailang hinanakit was bitter. Talagang galit na galit sila. At ito ay talagang malalim at nakakamatay. Okay? So, anong nangyari ngayon? Na-realize ni Nero na kinakailangang idirektong ika nga ay puot ng tao. Dagtagot ng tao eh. Okay? Nagagalit ang tao sa kanya. So gagawa siya ng isip, no, okay? Na mag-iisip siya ng scapegoat. Okay? Kaya nga ang scapegoat po ay yung makakatakas ka sa bintang sa iyo. Okay? Yung blame para sa kanya. For this, and so he chose a group that were known as Christian.
So, imbis na sisihin siya ng mga taong bayan, ay nag-isip siya ng magsisisi at pinili nga niya po ang mga Kristiyano. Okay? At alam naman natin, magaling ang mga chismosa noon, mga marites, kaya na-spread kaagad ang word as he could that they were the one who set the fire. Kita nyo? Naniwala naman ng iba. Okay? Bakit? Sa totoo lang, yung naisip ni Nero ay matalino rin siya. Okay? He was a rather ingenious one. Okay? Bakit? Kasi unang-una, makita natin, Christian were already hated. Galit na po ang mga Roman people sa mga Kristiyano. Bakit? Anong dahilan? Kasi yung Christian po ay associated with the Jew. Okay? And there was a very virulent anti-Semitism in Rome. Marami pong tao galit sa Hudyo. Hanggang ngayon, makikita natin. Hindi lang pong Roman, maging mga Muslim. Tingnan, ang laki-laki na po ng Muslim countries na nakapaligid sa Middle East. Tama, no? Mostly Muslim yan. Kakapraso nga lang, wala pang 0.1%. Galit pa rin sila sa mga Hudyo. Ganun po nung araw pa yan. Galit na galit sila. By the way, iba po yung Hudyo, iba po yung Kristiyano, di ba? Naikwento ko ba sa inyo yan na tinanong yan ng aking kasama sa tennis court? Yung bang Hudyo ay Kristiyano? Hindi po. Iba ang Hudyo, ibang Kristiyano. Gagamat ang unang mga Kristiyano ay galing sa mga Hudyo. Okay, tama? Pero hindi lahat po ng mga Hudyo ay believer kay Christ. Pag sinabi pong Christian, ay follower ka o believer ka kay Christ. Tama? Kaya itong mga Kristiyano, alam na makakasama nila ang Hudyo kasi magkaisang lahi nila. Tama? So, galit na ang mga Roman people sa mga Hudyo. So, napaniwala na nila ni Nero ang mga Hudyo. Pangalawa, ang Kristiyano were seen as those who would not fully cooperate in emperor's worship. Agaya din yung mga tatandaan niyo si na Daniel, di ba? Yung sabi ay sasamba ka sa mga emperor, sa hari. Sila hindi rin. Talagang naturuan po ang mga Hudyo na wala kayong sasambahin na ibang Diyos. Ang mga Hudyo ayaw sumamba kay Nero. And those who reject all other gods of the Romans, and so they were hated for all of those reasons. Diba? May punto na naman si Nero. Okay? So yan po yung pangalawang dahilan kung bakit naniwala ang mga tao. Kaya mga paniwalain sila sa mga kabulaanan. Okay? At ang pangatlo na dahilan, yung Lord's Supper was close to pagan. Yung kaya nagdadaos po sila ng Lord's Supper, hindi po nila pinasasama ang mga hindi Kristiyano. Okay? Kaya tayo, maging maingat tayo sa pag-take natin ng Lord's Supper. Kung hindi ka believer, ay talagang hindi ka dapat makisalo. So, ganun po ang nangyari. Since na hindi po kasama ang mga pagano o non-Christian sa mga Lord's Supper, ang naisip ng mga pagano. And since the pagans were not part of it, hindi sila bahagi ng Lord's Supper, nung narinig nila, chismis na naman, na like eating and drinking the flesh. Okay? At di ba? Ito'y larawan ng katawan at dugo ni Kristo. They assumed that some of kind of cannibalism was going on. Naisip nila. Kasi nga, lalo na sa Roman Catholic, natatransform daw yung tinapay sa katawan at yung alak nagiging dugo. Yan po ang paniniwala ng mga Roman Catholic. Pero alam natin ay ano lang yun, larawan lamang. Pero kasi nga, siyempre, chismis lang, nababalitaan lang nila, akala nila nagiging cannibal ang mga Kristiyano. So again, chismis na naman. So the word spread that Christians were cannibals, kumakain ng flesh, and they were eating and drinking each other. Ay, history, no? At hindi lang yan, sabi niya, ang istorya ay talagang lumaganap at ang kinakain doon lang mga babies, mga anak, mga bata, mga sanggol, at ang mga Gentiles at the communion service. Kaya tao nagalit din talaga sa mga Kristiyano. Okay. Pang-apat, ang dahilan. The Christian
Yung kiss of love, di ba, sa Bible, sa Romans 16:60, ginamit ng iglesia. Maghalikan kayo ng banal na halik. Ginagamit kasi nila pag nagkaka-gather sila. Di ba makita niyo yung mga beso-beso sila, tama? Okay. Okay. So every time na nagka-gather sila, nagkakainan sila, nagkakaroon sila ng fellowship, nag-express sila ng halikan. Banal na halik, sabi nga sa Bible, di ba? Again, nagchismis na naman, okay? They used that in the love feast as a way to express their affections, and pagans spread the word that they were having unbridled orgies, okay, of lust and vices, including homosexuality, as men were embracing men with kiss of love. So, talagang hindi mapigil daw na paglalasing, pagtatalik, ganoon po ang pinalaganap nila. Maging mga lalaki sa lalaki nag-embrace at kikis. So, yun nga po, yung rumor ay lumagana. Kita niyan? Basta kasinungalingan, mabilis lumagana. At yung iba naman, napagniniwala naman. Okay? Kaya tuloy naging biktima ang mga Kristiyano noong araw. At panglima na dahilan na napagniniwala naman yung mga Roman at nagalit sila sa mga Kristiyano kasi yung mga most unpopular, they were most unpopular because yung mga asawa po ng mga kilalang Roman, okay, na officer, embrace Christ. Kinilala si Kristo. Para po sa isang babae, okay, na mamuhay ng independent sa kanyang husband sa Roman culture, ay ika nga po ay medyo matapang ang loob o malakas ang loob ng babae. Kapag ganoon daw po ang babae, ay natatagurian na hindi siya submissive sa kanyang husband. Para sa ating ngayon, para mang under ng babae yung mga lalaki. So again, kaya hindi sila naging popular o kaya nga ay kinamuhian siya. Hindi lang yun, hindi lang yung mga babae, maging yung mga anak, okay? Who then, having come to Christ, nung nakakilala rin sa Panginoon, okay, were breaking their connections with their families. Humihiwalay, umaalis sa kanilang mga tahanan. So, ang natagurian ng Kristiyano, in Christianity, was seen as a movement which split families, nagpapahiwalay, okay? And brought great conflict, nagkakaroon ng kaguluhan, even in subordinations from wives. Kaya, pakita natin na galit talaga ang mga Roman sa mga Kristiyano. Kasi yung asawa, hindi na sumusunod sa lalaki, and then yung mga anak, inaalisan na yung mga magulang nila. Okay? And then lastly, Christians were always talking about a day when the world would dissolve in flame. Di ba? Nakalagay naman sa prophecy yan, di ba? Na kung nung una ay ginunaw ng Diyos ang mundo sa magitan ng tubig, susunod sa magitan ng apoy. Narinig yun. Kaya sinabi ngayon ni Nero, sabi niya, it was very, very fitting to easily blame them for a fire. So, kaya nasisituloy sila. Okay? So, kaya makita natin, so Nero picked the right group. Napili ang mga Kristiyano nang wala silang kaalaman. Diba? So makita po natin dito na napakarami pang mga reason na talagang pwede silang maging suspect at ma-blame para sa paglaganap ng pagkasunog ng Roman noong July 1964 AD. At alam niyo po ba ang resulta? Okay, ang result ng akusasyon na ito under Nero, the persecution against Christians began, nagpasimula po. Okay? Samantalang sa totoo lang, okay, nagsimula na po talaga, nangyayari na po talaga yung pag-uusik sa mga Kristiyano. Hindi lang hayag, pero nandoon na po talaga yung galit ng mga Roman people sa mga Christians. Okay? Marami daw po mga insidente na talagang ina-abuse na po sila. Okay? Pero nung nangyari pong sinunog ni Nero ang Roman city, naging wholesale persecutions na po under Nero. Kumbaga noon, pa isa-isa, palihim-lihim, ngayon, hayagan na po talaga.
Okay? At ayon nga po sa isang Roman historian na si Tacitus, okay? Nireport niya po na si Nero, ang ginagawa niya po, tingnan niyo ha, sana po makita niyo kung ano ang nangyari sa mga unang Kristiyano noon, kung paano sila pinersecute. Ito po yung nakatala sa history. Ang ginagawa po ni Nero, pinagugulong po ang mga Kristiyanos in pitch, okay, asfalto po ito. Alam niyo yung asfalto, nasusunog po yan, di ba? At ginagawa niya po, they set them on fire. Buhay pa sila po, ha? Use them as a living torch to light his garden parties. So kung may party po si Nero, ang gagawin niya ang mga Kristiyano, pagugulugin niya sa alkitran na kulay itim, buhay yun, ha? Tapos itatali niya sa mga poste at sisilaban niya. Imagine niyo, habang nagkakasaya ka, nagpa-party ka sa garden mo, ang apoy sa paligid mo, mga Kristiyano, karumal-dumal tong Nero na ito. At pagkatapos niyan, okay, may party yun, ha? Kung gusto naman niya na, di ba, may mga hunting, ang gagawin niya, pasusuotin naman niya yung mga Kristiyano ng mga skin ng wild animals, okay, tapos pahahabol niya ito sa mga hunting dog niya para patayin. Mga kapatid, isipin niyo itong mga tiniis ng mga mananampalataya noong araw. Tayo hindi natin nararanasan yan. Pangatlo, they were nailed to the cross. Pinako sila. Marami pong mga alagad ang ipinako sa cross. So talagang ang mga Kristiyano po noon ay nagsimula ng talagang hirap. Okay? Nagdidelirio sila sa hirap talaga. Okay? Sa mabangis na ginagawa ni Nero. At marami pong pagpatay, itching, then become rather common without a trial. Talagang pinapatay na sila na wala man lang trial o umaano sa korte. Patay ng patay, salvage ka. Ganyan po ang ginagawa pag Kristiyano ka. At within a few months, actually, Christians were imprisoned. Okay? Sila po ay pinahihirapan. Okay? Sila po ay pinapaso, iniihaw. Ito yan. Pinagpipira-piraso, pinarurusahan, hinahati, okay? Binabato, at ibinibitin. Tingnan yung naranasan po ng mga mananampalataya noong araw. Okay. Other were lacerated with red hot knives. Ang binibiyak po sila. And some were thrown on the horn of the bull. Pinapapon sila para suwagin. Ang ginagawa talagang nakakalungkot po. Okay? So, alam nyo po, ang persecution po noon ay nagsimula po sa Roman. Began to spread throughout the Roman Empire. Hindi lang po, nag-umpisa po yun sa Roma hanggang sa sinasakupan ng Roman Empire. Kaya po ito ay lumaganap at kagaya nga po ng sulat ni Pedro, ito ay lumaganap sa Pontius, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Okay? So makita po natin na talagang naapektuhan po ang mga Kristiyano. Kaya sinasabi po ni Pedro na sila yung mga dayuhan o mga estranghero sa kanilang sariling bayan. Kasi nagtatago sila. Hindi sila malaya na talagang mamuhay. Kung talagang nangyari, nagtatago sila dahil nga sa persecutions. So, makikita po natin na apektuhan po ang kailang buhay. So, dito po makita natin sa sitwasyon na ito, sa ating background, we cannot know precisely kung matitiyak na exact date. Pero makita po natin, but sometime after this began, yung persecutions na ito, si Peter, under the inspirations of the Holy Spirit, isinulat po itong First Peter.
Nakita po natin yung background na ito. Okay? It is an epistle, okay? Ito po yung sulat niya, written to believer who are alien, hero or strangers, okay? Banyaga in a hostile country. Magulo, okay? Na talagang punong-puno ng kasamaan, okay? Nandun ka sa iyong lugar, hindi ka mapayapa na talagang namumuhay, kundi maraming kaguluhan. So sinulat niya po ito, okay? It is written in the time when Christians were forced to suffer severe persecution and even the loss of life. Okay? Yan po makikita natin. Na talagang dumaranas po ang mga Kristiyano ng matinding persecution at maging din pagkawala ng kailang buhay. So, makikita po natin yung panawagan, no? Campaign of slander. Okay? Yung slander po yung makita natin na paninirang puri, okay, sa kanila, sa mga Kristiyano, and also a campaign na makita natin na dalawa yun eh. By the way, yung campaign na ng mga ni Nero at ng mga Roman people na siraan, alipustahin ang mga Kristiyano, at sa kabilang banda naman ay makikita po natin na merong campaign of suffering for the love of Christ was already moving. Dalawang bagay yan. Kung ikaw yung Kristiyano, ang panawagan naman sa iyo, ikaw ay mag-suffer dahil sa pag-ibig mo kay Kristo. Dalawang bagay po yan. Okay? So dito makita natin, sa talatang ito, makita natin yung pinaka-background. Tingnan nyo, ha? Ano sabi ni Pedro sa mga mananampalataya? Ito'y dapat niyong ikagalak. Nagsasuffer na kayo, magagalak ka pa. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Kita niyo? Nagsasuffer na sila, ha? Pinapatay na sila, ha? Pero ikagalak nyo. Bakit, mga kapatid? Kasi wala ka na sa panig ni Satanas. Naintindihan niyo yun? Kaya kapag nakasalubong mo si Satanas, masaya ka. Kasi pag hindi mo nakasalubong si Satanas, kaakbay ka ni Satanas. Naintindihan niyo yun? Ang mga ganamay ni Satanas, yung mga nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Kaya kakanak mo yun, tama? Hindi ka kasama nila. At sabi dito, maaari tayong magdanas sa maikling panahon. Tandaan po natin, hindi yan forever. Maliwanag? Okay. Sa susunod pa natin ituturo ito ng mahaba. Okay. Titingnan ko lang, gusto ko lang makita ninyo na yung encouragement ni Peter sa mga mananampalataya pagkatapos yung makita yung background. Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. So hindi pala prosperity ang pag pumunta ka sa Panginoon nang wala nang paghihirap, kasama yan. Mayroon kang pagtitiis sapagkat nang si Kristo ay magtiis. Tayo si Kristo nagtiis din binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Kaya huwag mo sabihin, bakit nangyayari sa akin ito? Kristiyano na ako. Tandaan mo, si Kristo naghirap din. Nakasala ba siya? Baka yung ating pagtitiis ay dahil konsekwensya ng mali nating ginawa. Pero ang Diyos, wala siyang ginawang masama. Pero pinarusahan siya. Pinatay pa nga siya. Ikaw ba? Namatay na? Binugbog ka na ba? Hindi pa naman. Diba? Tingnan nyo, sa susunod, sa 1 Peter 1:20, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Kasi may mga tinitiis tayo ngayon dahil nga consequence ito ng masama nating ginawa. Siyempre, sabi, ang sagot, hindi. Kaya ka naman naghihirap dahil meron kang maling ginawa May pagmamalaki ba yun? Hindi nga naman. Pero, sabi dito, ngunit, kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Yun yung Kristiyano. Gumagawa ka ng kabutihan, inaalipusta ka pa rin. Huwag ka masama ng loob. Pagpapalain ka ng Diyos.
Kasi alam ng Diyos, yung ginagawa mo'y para sa Kanya, hindi pakitang tao. Ang ganda, no, mga kapatid? Okay? So, yan po yung makikita nating mga talata na makikita natin nagpapatunay na ang mga Kristiyano noon, nung sinulat ito ni Pedro, dumaranas sila ng iba't ibang mga pagsubok. Okay? Ano pa sabi niya sa 1 Peter chapter 3, verse 13 to 16? At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? Ano man, kung mabuti, di ba? At sakali man, sabi niya, usigin kayo dahil sa paggawa nyo ng mabuti. Talagang ganun no? Mapalad pa rin kayo. Okay? Huwag ninyong kakatakutan ng kailang kinakatakutan. Ano yung kinakatakutan lang? Kamatayan. At huwag kayong padadala sa kanila. Magpapatakot, magpapasindak. Gawin yan Despite na gumagawa ka ng kabutihan, inuusi ka pa, binagbabataan ka pa, huwag ka matakot. Gawin mo yung tama sa harapan ng Panginoon. At sabi dyan sa verse 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sabihin niyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa, magpaliwanag sa sino man magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa na nasa inyo. Kaya pag may nagtanong sa inyo, sabihin niyo. Ngunit maging mahinahon kayo. Okay, magagalitin niya kasi meron mainit yung ulo, pikon. Huwag ganoon. Maging magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo, panatili ninyong malinis ang inyong buti upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Sa totoo lang talaga, aasarin tayo. Iinisin tayo ng mga tao. Yan ang yung aking karanasan sa tennis court. Marami silang tanong dahil nga sa conflict ng Hamas at Israel. So, hindi alam ng background bakit. So, nagpapaliwanag ako. Kaya lang, merong iba doon na nagpaliwanag at mainit yung ulo, pikon. Nagkagalit, hindi maayos magpaliwanag. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, dapat mahinahon tayo. Sabihin natin yung ating pananampalataya, huwag tayong matakot. Kahit pagtawanan natin tayo. Sa biyaya po ng Panginoon, sa tulong niya, kung tayo mahinahon at maganda yung ating pamumuhay, igagalang na tayo, mapapahiya pa sila. Tama? Ano pa? Sinasabi dito sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong ginaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Okay, magtaka kapag kayo bilang mananampalataya, bahagi po ito. Okay? Kaya po yung nagtuturo ng prosperity teaching, kapag nasa Panginoon ka na, wala ka ng problema, bulaan po yun. Bahagi po ng pagsunod natin sa Panginoon ay susubukin ka. Ano sabi niya? Anong dapat maging attitude natin sa halip? Magalak kayo sa inyong pakikipagbahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ito po ang hindi maintindihan ng mga hindi mananampalataya. Nagsasuffer na po tayo sa ating pagsunod sa Panginoon dahil sa ating persecution. Pero bakit masaya pa tayo? Why? Alam natin na iba na tayo. Hindi na tayo katulad ng buhay nila. Yun po ang dahilan. Okay? Sa susunod po nating ipapaliwanag pa po yan. Okay? Ang gusto ko lang po ito, makita natin yung encouragement kung dumaramas tayo man ng anumang pagsubok sa ngayon. Dapat ang maging attitude nyo, magalak kayo. Okay? Verse 19. Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos. Kanina, meron naghihirap dahil may masamang ginawa. Pero ito, naghihirap siya dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha, sa Creator, at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Madi-discourage ka ba? Ay, titigilan ko na. Hindi na ako gagawa ng mabuti. Ginagawa ko ng mabuti. Tapos ginaganto pa ako. Ayoko na. Di ba? Ganun ang attitude ng iba. No, kung talagang totoo kang Kristiyano, magtiwala ka sa lumikha, sa Creator, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti, ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Hindi kanyang kalilimutan. Kung ano sinabi ng Diyos, gagawin niya yun. Liwanag? Okay. Sumunod, sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, tandaan nyo kapag kayo dumaranas ng mga pagsubok o problema, sabihin nyo, lilipas din yan. Ito ang pangako ng Panginoon.
sa loob ng maikling panahon. Hindi forever. Okay? Ang Diyos, ito tingnan nyo ang pangako ng Diyos, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Okay? Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan. Isa sa ating pag-aaral sa buhay ni Peter, dumanas din siya ng pagsubok. At hindi. Okay? Pero makita nyo, kaya niya nasabi ito, naranasan niya ito. Karoon siya ng kaganapan, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyong hindi matitinan. Kaya nga siya tinawag na the man who was rock. Pero nung tinabi siya ng babae, di ba, kasama ka niya. Ay, hindi ko kilala. Hindi, kasama ka namin yung punto mo, ganyan, Batangas ka, Hindi, Wala siyang lakas ng loob yung Di ba? Iyak siya. Sabi niya, siya ang tumawag sa inyo upang makabahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya, kung si Pedro ay dumanas ng pagsubok, pero sa maiksing panahon, to test you. Hinahayaan ng Diyos yung testing para makilala nyo rin ang inyong sarili. Di ba? Sabi ng Biblia, ang puso ay mandaraya. Sabihin ay hindi nyo maasahan yung desire ninyo. Pakitang tao kayo. Maring mabait kayo sa church, mabait kayo sa eskwelahan, pero salbahe kayo sa bahay niyo. Maring mabait kayo sa bahay niyo, pagdating sa eskwela, mag-iba rin kayo. Ite-testing kayo para malaman ang laman ng puso niyo. Hinahayaan niyo yan. Yeah. Pero salamat sa Panginoon. Alam niyo, napakaganda kay Peter. Sabi ng Panginoon, hinihiling niya Satanas na ikaw'y subukoy. Pero sabi ni Jesus, ipinagpe-pray kita na hindi ka tuluyan. At pagbalik mo, you encourage the Spirit. Yun ang napakaganda. We have a God that continue praying for us. Kaya isa pa ating pag-aaralan. Kapag pinili ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos. Kaya ka lang titest para malaman mo kung totoo ka o hindi. Tama? Testing yun Diba? Okay. Kaya makikita natin dito mga kapatid, itong passage na ito na ating binanggit ngayon ay makikita natin na ang tao noon, ang mga Kristiyano noon, they were suffering, there were time of suffering. Tama? Maliwanag na maliwanag po ito. So, at that time, ang persecution po where eventually hindi po nakaligtas si Pedro himself. Siya po ay pinatay. At according sa history, kung yung asawa niya ay pinako din sa krus na nakaganyan, pero siya ayaw niya. Pabaliktad siya. Yung ulo niya nasa ilalim kasi ayaw niyang gumaya sa Panginoong Jesus. Hindi siya karapat-dapat. Nakita niyang kanyang sariling makasalanan siya. Hindi rin siya nakaligtas sa persecution nito. Okay? Maging yung kanyang asawa sa kanilang pananampalataya at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo tungkol kay Kristo. So, maliwanag po dito mga kapatid, ang epistles po nito, ang emphasis ng sulat na ito ay turuan tayo ng mga mananampalataya kung paano po tayo mabubuhay victoriously in the midst of hostility. Kahit merong kaguluhan, kahit merong panganib sa ating paligid, tayo'y matuto na maging matagumpay. Na hindi po tayo nawawalan ng hope o losing heart without wavering in faith. Hindi yung nag-aalinlangan ka. Kasi dito yung ayon sa persecution, so, dito malalaman kung magpapahayag ka ba na Kristiyano ka o hindi. Kasi kung hindi ka totoo, hindi po ako kasama niyan. At yun, si Peter, dininay niya si Jesus Christ. Pero ang mga mananampalataya, they're willing to die for the sake of the name of Jesus Christ. Without becoming bitter, hindi, sakit naman, bakit ganito? Kristiyano kami, follower of God, bakit kami ang
Pinagpubuntungan. Bakit kami pinag-iinitan? Hindi. Alam nila where your hope is. Nasaan ang kanilang pag-asa. Alam nila na meron silang tagapagligtas. And always looking forward to the glorious coming of Christ when all suffering will cease. Alam nila na ang tinitingnan nila yung muling pagbabalik ng Panginoon at doon lamang matitigil ang lahat ng paghihirap at persecution ng mga Kristyano. They're looking forward to it. Tingnan nyo, ang sinasabi sa chapter 1, verse 7. Okay? Na talagang hinihintay nila yung pagbabalik ng Panginoon. Sabi, ang ginto, nasisira, ay pinararaan sa apoy. Tama? Para nyo malaman kung totoong ginto o dalisay ang ginto, pinadadaan sa apoy. Upang malaman kung talagang dalisay. Nanay dalisay, nanay papahalan na. Pure. Yeah. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay pinararaan saan? Sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Kita niyo yan? Kaya ang Kristiyano dadaan sa pagsubok. Kaya testingin kayo. Kaya tingnan nyo yung iba, nagkasakit lang, gano'n, nagkaroon ng problema, nawala trabaho, ayon na, tatampo, ay hindi totoo pananampalataya nila. Kunting pagsubok tagtampo na sa Diyos. Ayun. Kaya hinahayaan ng Diyos yan Mga pagsubok sa buhay natin. Kasi dyan mo malalaman kung totoo yung pananampalataya mo sa Panginoon. So yan tingnan nyo, bakit Ito ang mangyari. Sa gayon, kayo'y papupurihan, kung napatunayan kayo'y totoo, papupurihan kayo, dadakilain, pararangalan, kailan? Sa araw na mahayag si Jesucristo, yung second coming. Testing, di ba? Pag ikaw nakapasa sa test, hindi napaganda. Pararangalan ka. Ganyan? So, yun po yun. Sa verse 9, sabi niya, sapagkat tatanggapin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. So, dyan mo malalaman na talagang kung meron ka talagang totoong pananampalataya sa Panginoon, iligtas ka na Panginoon talaga. Hindi ka maiiwan. Totoo kang kasama ni Kristo sa Kanya. Pag ikaw ay namatay, at talagang hindi mo ikinatuwa si Jesus Christ, sigurado ka. Sa verse 30, sabi, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. So, kinuturo po ni Pedro, habang kayo'y dumaraan sa pagsubok, isipin ninyo yung muling pagbabalik ng Panginoon. Doon po matatapos ang lahat ng paghihirap natin. Okay? Pero habang nandito pa tayo, kinakailangan maging maayos ang ating isipan para sa dapat ninyong gawin at maging mahinahon tayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. So, hindi kayo punong-puno ng galit. Naiinis kayo. Sa kabila ng kayo may pagsubok, umaasa kayo sa Panginoon. Okay? Sabi pa sa 1 Peter chapter 2, verse 22, sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinararatangan nila kayo ng masama, okay, ito yung dapat na maging ugali natin. Kapag nakita nila ang iyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. We continue. Sa kabila ng merong umuusik sa atin, sa kabila ng may mga chismosang sinisiraan tayo, yan po ginagawa ng iba, kapag-aralan natin, di ba? Si Diotrephes, di ba? Sanay na sanay po silang manira. Bakit? Kasi gusto nila, naiinggit sila sa inyo, sisiraan ka nila para sila yung matanyag. Pero ang tanong, hindi mo na ba ipagpapatuloy yung ginagawa mo? Maiinis ka na, ayoko na. Mali. Hindi po dapat. Kung talagang mananampalataya ka, ipagpatuloy mo. At kapag ipinagpatuloy mo yan,
Ano sabi? Pagdating ng Panginoon sa kanyang paghukom, makikita nyo yung mga tao na nag-aalipusta sa inyo. Okay? Talagang magpupuri sila sa Diyos. Makikita lang mali sila. Ipagtatanggol kayo ng Diyos. Okay? Ang tendency kasi ng tao ay ipagtanggol niya sarili niya, di ba? That's all natural. Pero sabi ng Panginoon, akin ang pag-iiganti. Kaya nga po may paghuhukom eh. Yung mga umalipusta, kita nyo, yung mga pumatay, malipusta sa mga Kristiyano nung araw, maging sa mga Hudyo, ipaglalaban sila ng Diyos. Kaya nga po merong impyerno. Mahayag din ang kanilang kasamaan. Okay? And then sa 1 Peter chapter 4, verse 13, sabi, sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Okay. Mga kapatid, kung talagang totoong mananampalataya tayo, bahagi ng ating buhay Kristiyano ay kasama yung paghihirap. Okay? Bakit ba siya naghirap? Para tayo maligtas. At habang po tayong sumusunod sa Panginoon, sabi, malulubos daw ang ating kadalakan. Alam nyo, hinahanap natin ang kaligayahan natin sa mga material na bagay, sa mga kung saan-saan. Diba? Pero tandaan natin, nakikita lang natin ang totoong kaligayahan kung yung ating buhay ay ayon sa ginawa ng Panginoon. Tingnan nyo, ang Panginoon ay 30 years na nabuhay kasama ang kanyang pamilya. And last 3 years kasama yung mga lagandag siya. Hindi lang mission ng Panginoon na siya'y mamatay sa cross para tayo bayaran, kundi namuhay siya para ipakita kung ano yung dapat natin gawin. At bahagi ng kanyang ipinakita sa atin kung alipustahin siya. Hamakin siya, ipagkanuno siya ng mga kasamahan niya. At ng mga taong pinakain niya, libo-libo, tama? Sa bandang huli, ipako sa cross. Ang sakit. Diba? Maging ang mga alagad niya, iniwan siya. Itinatwa siya. Lahat yan, tinis niya. Ano yung nangyari? Ayon sa ating pag-aaral, every Wednesday, siya umakyat sa langit. Pag-akyat niya sa langit, niliwalhati siya, pinaranan niya. Bakit? Na-accomplish niya ang ipinagagawa ng Ama. Ngayon din, mga kapatid, habang nandito tayo sa mundo na ito, habang sumusunod tayo sa Panginoon, makibahagi tayo sa pagtitiis. Naranasan niyo na ba yung ating nakita ngayon? Naranasan niyo na bang kayo pakaisa sa mga aso, sunugi, ipakulong, laslasin, ihawin? Imagine niyo ang mga mananampalataya. Hindi nila itinatwa ang Diyos. Hindi nila itinatwa si Jesus Christ. Nakibahagi sila. Ngayon, anong hirap nyo? Yung pumunta sa church every Sunday? Yung gumising ng maaga para magturo sa Sunday school? Mag-drive para sa mga bata? Mayroon ba yan? Maglinis para sa church? Mayroon ba yan? May dugo bang lumalabas sa inyo? Napagod ba kayo sa paglilingkod niyo sa Panginoon? Mga kapatid, kagalak niyo kapag kayo naghihirap sa pagsunod niyo sa Panginoon. Bakit? Kapag nahayag kayo, malulubos ang inyong kagalakan. Sabi pa dyan sa 1 Peter chapter 5, sa mga matatanda na mumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia tulad ninyo, saksi ako. Ito pinapatunayan ni Pedro. Saksi ako sa paghihirap ni Kristo. Nakita niya, makabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Na-witness mismo ni Pedro ang paghihirap ni Jesus Christ. At siya mismo
Kaya mga kapatid, kung nahihirapan kayo sa buhay, wala pa tayo sa kalingkingan ng paghihirap ng Panginoon at ng mga alagad. Kaya yung pagpunta nyo lang sa church every Sunday, sasabihin nyo, abala ako marami akong ginagawa eh. Wala akong time. Naku po mga kapatid, huwag niyong sabihin yan. Sabi pa niya sa 1 Peter chapter 5 verse 4, at pagparito ng pinunong pastor, babalik ulit si Jesus Christ, ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas kailanman. Ito'y pangako niya, lalo na sa mga pastor na talagang nagtsatsaga, nagtitiis, mga missionary. Talagang iiwan ang kailang pamilya, iiwan ang mga comfort zone nila para lang mangaral ng Ebanghelyo. And they're willing to die para sa Panginoon. Okay? So, dito po makikita natin sa ating pag-aaral, ito po ay background lang, panimula pa lang ng ating mahabang serye na pag-aaral sa Book of Peter. So, dito po makikita natin ang indikasyon, okay, papahiwatig ng suffering. Ito po ay nagpapakita din that those suffer are to keep their heart and mindset on the return of Jesus Christ. Okay. Na sila po ay talagang naghihirap. At sa kailang paghihirap na yun, ang dapat isipin nila habang sila ay naghihirap ay i-focus nila ang kailang puso at kaisipan sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Okay? So no matter what comes in this life, we have that promise. Babalik din ang Panginoon. Kung paano nung araw na sinabi ni John, hindi si Douglas MacArthur. Sabi niya I shall return. Inasahan ng mga Pilipino yun. Nababalik si Douglas MacArthur, si General Douglas MacArthur. Ang ating Panginoon din, ang sabi niya, babalik ako. Hindi lang po si Gary Valenciano, babalik ka rin, di ba? Sa kanta niya. Tayo, sa ating paglilingkod sa Panginoon, no matter what, no, mga kaguluhan sa daigdig, kung kayo ay nandoon sa Middle East, lalo na sa Israel, di ba? Magulo. Okay? Gustong-gusto nila ng karoon ng kapayapaan, pero hindi naman talaga mangyayari yon dito sa daigdig nito. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Galit na galit sila sa Hudyo. Ay ang Hudyo yung mga pinili ng Diyos na talagang bansa na napakaliit yan. Pero ang pangako ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac, at Jacob, kay David, kay Moses, lahat yan may pangako ang Panginoon. Tutuparin niya. Kahit matitigas ang ulo ng mga Hudyo na ito, dahil tapat siya sa kanyang pangako, babalik siya. Kahit na anong gawin ng daigdig nito, magsama-sama na silang puwersa, labanin at gusto nilang malipol at mawala sa mapa ang Israel, ang Diyos. Hindi lang po sa Israel, kundi sa Iglesia o sa mga pinili ng Panginoon. Iingatan na po tayo. So mga kapatid, kita natin dito, so we are going to be looking then at ang epistles that was written to believer para po sa ating mga mananampalataya sa panahon ng persecution, telling them how to be victorious in the midst of it. Sa kabila ng tayo ay dumaranas ng mga pagsubok o persecution, tayo magiging matagumpay and keep them focused on Christ who was returned. So, lagi po tayo. So, every time po na merong tayong, hindi po tayo nakakaranas ng talagang persecutions ngayon dito na sa ating lugar. Hindi ka guys sa China, bawal talaga yung pangangaral ng salita na ayadan o sa Muslim country, di ba? Bawal na bawal, di ba? Dito malaya tayo. Anong persecutions lang na yung sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa katrabaho natin. Baka naman ikinakahiya natin ang pagiging Kristiyano natin. Magpatuloy tayo. Okay? Alam natin na
bahagi yan ng ating pagsunod sa Panginoon. Okay? At sa muling pagbabalik ng Panginoon, in His coming for them, sa parang mananampalataya, would come the end of their suffering. Alam natin na sa muling pagbabalik ng Panginoon, matitigil na ang lahat ng persecution. And so, how to live victoriously in the face of persecution, suffering, and difficulties. So yan po yung ating makita sa ating panimulang pag-aaral ng ating serye ng pag-aaral natin sa Book of Peter. Sa mga susunod na linggo at mga panahon, marami po tayong pag-aaralan tungkol sa foreknowledge, sa election, sa significance of the blood of Christ. Napakarami pong mga subject. Okay? Yung ating eternal inheritance, yung mga true penilik natin, salvation, second coming, paano tayo magiging banal, ng Diyos ay banal, tungkol sa bagong new birth, okay? Paano yung study natin po ng tungkol sa milk of the word, okay? And how make us grow, yung ating spiritual growth, yan po yung ating mga pag-aaralan pa. At yung holy priesthood, yung ating excellent behavior, yung ating responsibilidad sa gobyerno tungkol sa relasyon mag-asawa between husband and wife, at yung suffering natin for righteousness sake, at kung paano tayo i-depend natin yung ating pananampalataya, pag-aaralan din natin tungkol sa baptism, sa pagpapakumbaba, at paano tayo God's want, yung ating mga anxiety, yung ating mga alalahanin ay iaag natin sa Kanya, ipagkakatiwala natin, at yung perfecting work God in doing in our life through struggle. So napakarami pong paksa, nakaka-excite po itong ating pag-aaral na ito. Pero sa susunod na linggo ay pag-aaral natin yung tungkol sa buhay ni Pedro at kung paano natin matututunan ang iba't ibang mga paksa na aking nabanggit. So tayo po ay manalangin, magpuri sa Panginoon. Salamat po, o aming Ama, sa napakagandang karanasan na nakita po namin sa buhay ni Pedro at ang unang mga alagad. Panginoon, kami ay nalulungkot sa mga ginawang pag-aalipusta ni Nero at ang Roman people noong panahon nila, kung paano inusig, pinatay, pinaglaruan, hinamak ang mga Kristiyano. Panginoon, sa kabila noon ay ang panawagan ni Pedro sa unang mga alagad na sila'y magalak, sapagkat sa magitan niyon ay nagpapakita na talagang ang mga mananampalataya ay totoo ang kailang pananalig sa iyo. Hindi nila i-give up ang kailang pananampalataya sa kabila na sila'y umuusig. At ang iyong pangako, sila'y iyong pagpapalain. At sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, ay gagantimpalaan mo sila at pararangalan sa kabila ng mga paghihirap, pag-aalipusta ng mga makasalanan. Kaya Panginoon, gayon din ang aking panalangin sa amin ngayon ng mga mananampalataya. Kung ano man ang mga pagsubok o problema na kinakaharap namin dahil sa aming pagsunod sa iyo, naway pagtiisan po namin ito. Sapagkat ito'y nagpapatunay lamang na ebidensya na kami sa aming sarili ay totoong binago mo na. Kami ay totoong nasa iyo na, Panginoon. Sapagkat inuusig na kami ng mga tao. Inuusig kami sa aming pagsunod sa iyo. Maraming mga tao ang hindi natutuwa dahil sa aming pananampalataya sa iyo, sapagkat taliwas na kami o iba na kami sa kanila. Kaya salamat po, Panginoon, sa liwanag ng iyong mga salita. At sa magitan nito'y nakikilala din namin ang aming sarili at nilalaman ang aming puso. Naway magbigay ng encouragement sa amin ang mga salita mong ito upang patuloy kaming mabago mo at sumunod kami sa iyong kagustuhan
katulad ng iyong pinangako sa mga unang mananampalataya. Kaya samahan mo po kami sa aming paglalakbay, sa aming pag-aaral ng salita mo dito sa First Peter. At matuto kami sa buhay ni Pedro kung paano mo siya ay dati matapang, pero nung sinubok na siya, naging duwag siya. Ngunit salamat sa iyong biyaya ng pagpapatawad at pagbabago sa kanya sa kabila ng kanyang karanasan. Pinagtagumpay mo siya, Panginoon. At sa ngayon ay nagbibigay ng mga lesson mula sa iyo, mula sa kanyang karanasan, kung paano siya bumigay, naging mahina sa mga pagsubok. Ngunit salamat sa iyong panalangin, sa iyong mga mananampalataya ng pinilit, Panginoon, na hindi mo sila tuluyang mawawala, bibigay, bagkus muli mo silang babalik at gagamitin para mag-encourage ng ibang mga mananampalataya. Panginoon, ito yung aming dalangin na gawin mo rin sa bawat sa amin. Sa bawat pagsubok sa aming buhay, kung kami man ay nagkamali, kung kami man ay bumaksak, itayo muli kami, Panginoon, upang maging magpapala kami, yung mga naranasan namin ay masabihan namin ang mga susunod na henerasyon na huwag nilang gawin ang mga bagay na pagkakamali, bagkus ay sumunod ng lubos-lubusan sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon.